O mga paps, ang focus ng video na to ay ipaliwanag kung bakit may timbang ang clutch bell. Ilabas muna natin sa usapan yung mga modified surface at kung ano-ano pa. Sa channel natin mga nilalang This time naman ang pag-uusapan natin ay itong clutch bell. Ang dami kasing nagtatanong kung ano daw ang insight ko tungkol sa paggamit ng mas magaan na clutch bell, at yung iba naman ay kung mas maganda daw ba yung mas mabigat. Well, kagaya ng dati, itong video na to ay hindi para i-encourage kayo na gumamit na lang ng stock, na gumamit na lang ng magaan or gumamit ng mabigat. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung function talaga ng clutch bell. Tapos kayo nang bahala, depende sa preferences nyo, kung gagamit pa kayo ng mas magaan, mas mabigat, o magsistick kayo sa stock. Okay? Huwag nyo nang pansinin yung butas-butas na yan. Okay? Hindi yan ang focus ng usapan na to. Una, ang clutch bell, ang function yan is para magkaroon ng engagement itong gulong mo at itong variator mo. Okay? So ibig sabihin yan, kapag wala pang engagement na nangyayari, kahit anong ikot mo nito, tignan nyo guys, kahit anong ikot ko, kahit ikutin ko yan, hindi gumagalaw tong gulong, hindi gumagalaw tong clutch bell, kasi tong clutch bell tsaka tong clutch bell tsaka tong gulong magkakonekta. So pag inikot ko yung clutch bell, iikot yung gulong. Pero kung mapapansin nyo, naka-neutral siya ngayon Pag inikot ko to, hindi sumasama to. So hindi rin sasama tong gulong. Ngayon, sa loob nito ay merong tinatawag na clutch assembly. Nandun yung mga clutch lining o clutch pad na sa pamamagitan ng centrifugal force ay bubukas sila. At pag bumukas sila, tatama ngayon sila sa inner wall nito. Saka pa lang to sasama sa ikot nito. Okay? So, para yun sa engagement, clutch engagement. Yun ang main function ng clutch bell. Siyempre, sa pakikipagtulungan ng clutch housing o clutch assembly na nasa loob niya. Ngayon, bakit kailangang makapal to? At bakit kailangang may timbang to? Okay? Maraming mga nagsisetup ng motor na sasabihin sa'yo, mas maganda yung mabigat na timbang. May mga magsasabi rin sa'yo, mas maganda yung magaan. Pero kung tatanungin mo sila kung bakit kailangan meron tong timbang, hindi nila may explain sa'yo kung bakit. Ngayon, dito sa video na to, i-explain ko sa'yo kung bakit kailangan merong timbang ang clutch bell. Okay? Sasabihin ko rin sa inyo yung kung anong epekto pag ginaanan mo siya at ano yung epekto pag binigatan mo siya, para may idea kayo sa future kung paano kayo magsiset up in case gusto nyong galawin tong clutch bell nyo. Una, kaya ito makapal kasi may dalawang friction na nangyayari sa loob nito. Yung unang klase ng friction ay tinatawag na sliding friction. Yung pag nagsisimula pa lang siyang mag-engage, nag-i-slide yan guys. Normal yon. Pero hindi porket nagsislide yun, magkukos yun ng dragging. Kumbaga sa sasakyan, di ba pag sa manual na sasakyan or sa manual na motor, di ba pag nagsisimula kang umusad, dinadahan-dahan mo yung clutch. At that point, kaya hindi bumibigla yung motor mo na lumulundag, kasi at that point, habang kalahati o naka half clutch ka, nagkakaroon siya ng sliding clutch. Okay? Ngayon, baka magkaroon kayo ng misconception na hindi dapat nagsaslide yan, kasi pag nagslide yan may dragging. Merong konting slide yan guys pag nagsisimula pa lang siyang to make off, pag nagsisimula pa lang siyang mag-engage. Pero pag sinabi mong sliding na nagkukos ng dragging, ibig sabihin yung pagsaslide niya is hindi na feasible. Kumbaga sobra-sobra na. Okay? Mga paps, lilinawin ko lang. Normal lang na dumudulas ang clutch habang pumapasok siya sa friction zone. Pero titigil siya sa pagdulas kapag lapat na yung clutch pads dun sa clutch bell. Nangyayari ang dragging kapag dumudulas pa rin yung clutch sa oras na dapat ay nakalapat na siya. So yung pangalawang klase ng friction ay static friction. Pag sinabi mong static friction,
nakaano na yan. Yun yung diin na yung clutch mo dito sa loob ng clutch bell. Yung pag diin na siya, hindi na sila hindi wala nang pagsa-slide na nangyayari kasi malakas na yung centrifugal force na nagbubuka doon sa clutch mo eh. So diin na siya. Ngayon, yung dalawang klase ng friction na yon, parehong nagkokos ng init, ng heat. Okay? So, dahil nagkokos siya ng init, kapag hindi nila to kinapalan, may tendency na kapag uminit siya ng gusto, bebengkong siya. O 8 o kaya o oblong. Okay? So, para may laban siya na hindi siya basta bebengkong pag uminit, makapal siya. Yun yung una. Pangalawa, kaya siya makapal kasi syempre para hindi agad mapudpud itong inner wall niya kung saan kumakagat yung itong inner wall, yung loob nito, yung kabilang side nito, kung saan kumakagat yung clutch. Okay? So ito na. Babalik tayo sa usapan na kung bakit meron siyang timbang. Okay? May mass to eh. Ito kasi ay nag-act hindi lang bilang clutch bell, kung hindi bilang isang independent flywheel dito sa likod. Okay? Isa siyang independent flywheel. Ngayon, bakit sa CVT kailangan ng independent flywheel? Bakit sa mga motor na dekadena hindi kailangan ng independent flywheel sa likod? Ang motor kasi natin, ang CVT, hindi chain driven to. Hindi tayo gumagamit ng kadena. Ang gamit natin ay belt driven tong CVT. Mamaya explain ko kung bakit kailangan, anong kinalaman ng timbang nito sa belt. Pangalawa, ang gear ratio natin ay dumidepende sa pagpasok ng belt dito sa loob, yung pagbuka nito, pulley sa likod. Okay? So, marami kasing pwedeng mangyari dahil naka-belt driven tayo. Una, kapag nag-a-accelerate ka o pag nakapiga yung throttle mo, nai-stress tong parehong side na to ng belt mo. Kasi siya yung humahatak eh para bumuka tong pulley mo sa likod ito. Para gumitna siya. So nai-stress tong dalawa. Pero ang mas nai-stress pag umaarangkada ka or pag naka-throttle ka is ito. Itong mas mataas na parte. Ito medyo mas loose siya ng konti. Ito yung mas may stress. At kapag nag-minor ka, mag-engine brake yung motor mo, di ba? Pag nag-engine brake yung motor mo, yung stress niya lumilipat dito. Lumilipat dito yung mas nai-stress naman to, at ito naman yung medyo mas loose ng konti. Okay? Ngayon, mabalik tayo sa timbang nito. Okay? Ganito yan. Kapag nagme-minor ka, tapos bigla kang tatakbo, pag nagme-minor ka, tapos bigla mong piniga, ang nangyayari, yung stress nitong belt, pag naka-minor ka, di ba nandito yung stress niya. Pag gumanong ka na, biglang lipat yung stress niya dito eh. Ngayon, magkakaroon yan ng konting pagganon, no? Hindi mo nakikita kasi nakatakip yan eh. Pero magkakaroon yan ng konting pagganon. Okay? Ngayon, mararamdaman mong epekto nun. Kapag pag walang timbang to, mararamdaman mo yung epekto nun. Pwedeng yung pagbuka o pagsara nito, pag nag-minor ka kasi sasara to eh. Tapos pag nagpumiga ka, bubuka na naman siya. Yung pagbuka-sara nito, malaki ang epekto nun sa pag-jerk. Yung pag-jerk nitong, yung jerking na tinatawag nitong belt. Okay? So may mararamdaman kang parang kumakadyot-kadyot siya. Pag nalulubak ka, ganun. Anything na magkukos ng pag-wiggle nito. Pag nalubak ka, may mararamdaman kang parang kapag kadyot-kadyot o parang may pigil ng konti tapos saka arangkada. Ganun din pag nag-minor ka tapos bigla mong piniga. Kapag walang timbang tong clutch bell mo, ramdam mo yung yung parang nag-i-stall siya, nagpo-pause siya. Okay? Yun ang dahilan nitong kung bakit mayroon tong timbang. Tong clutch bell. Dahil sa timbang nito, kapag umikot na siya, nagsustor siya
ng tinatawag na rotational inertia. Okay? Isa yon klase ng energy na nai-store dahil sa pag-ikot nitong flywheel na to. Remember, nag-a-act siya as flywheel. So, nag-i-store siya ng rotational inertia. Tapos, pag nag-minor ka, dahil meron siyang rotational inertia, pag nag-minor ka, tuloy-tuloy pa rin niya na iikot tong bell. Tuloy-tuloy pa rin na iikutin ng bell yung gulong mo. At tuloy-tuloy pa rin niya na parang isinasabay na iikot tong pulley mo hanggang sa maubos yung rotational inertia na na-store sa kanya. So dahil sa tuloy-tuloy na naiikot niya, nai-smoothen out niya yung mga events na kapag nalulubak ka or pag nag-minor ka at bigla kang nag-throttle ulit, yung wiggling nito na at yung pag-i-stall o pagpo-pause nung kasi pwedeng pag sumiksik yung belt mo ng biglaan, pwedeng mag-cause yun ng kakaibang motion nito eh. Nami-minimize yun or nai-eliminate minsan dahil sa rotational inertia nitong clutch bell. Gets nyo ba, guys? So, lilinawin ko lang ulit mga paps. Baka merong medyo nalabuan dun sa paliwanag ko eh. Ganito kasi yan. Hindi kasi nakikita natin hindi natin nakikita yung loob ng CVT kapag tumatakbo tayo kasi syempre nakatakip yan. Pero ikumpara natin sa mga chain-driven na motor, yung mga motor na dekadena. Yung mga dekadena na motor, kapag ka nalulubak ka, di ba nakikita mo na nakakaldag yung kadena? Parang tumatalbog siya o nagwiwiggle siya taas-baba. 'Di ba? Pero sa dekadena kasi, kapag nangyayari 'yon na nagwiwiggle siya kapag nalulubak or kapag bigla kang nagto-throttle mula sa pagka-minor, basta nakasuksok yung kadena doon sa sprocket, wala kang problema. 'Di ba? Sa CVT kasi, yung belt natin is nakaipit lang, nakasalalay lang siya sa pag-ipit sa kanya ng variator sa harap at saka ng pulley sa likod. Hindi siya yung parang may ngipin-ngipin na nakasuksok doon yung kadena. Hindi siya ganon. Okay? So, ang nangyayari is nakasalalay siya doon sa friction sa pagitan ng belt at nung pulley. Ngayon, the moment na malubak ka at nag-wiggle yan, magkakaroon yan ng kakaibang reaction na hindi mo basta nararamdaman sa mga chain-driven na motor. Yun yung tinutukoy ko kanina sa paliwanag ko. Na para bang may mararamdaman ka na parang magpopos ng konti yung takbo niya. Parang may humila sa'yo. Parang alam mo yung pakiramdam nung meron kang angkas. Yung parang tinalbog niya yung puwet niya. Parang may mararamdaman kang ganun. Pero, again, hindi natin yung nararamdaman dahil may timbang yung clutch bell natin. At nag-i-store siya ng rotational inertia na siyang nag-i-smoothen out nung mga ganong klaseng experiences. Okay? So, pag gumamit ka ng mas magaan, habang pagaan, nandun din yung chance na mas mararamdaman mo yung jerking nitong belt at nitong pulley mo sa likod. Okay? Tuwing nalulubak ka, o kaya pag bigla kang nag-throttle mula sa minor, nag-throttle ka, ganun. Parang smooth yung pakiramdam natin dahil may timbang to eh. Pag gumagaan ka, mas lalo mong nararamdaman yon, yung sinasabi kong yon. Okay? At habang binibigatan mo naman to, mas nalilesen mo yon, mas nai-smoothen out mo. Pero bakit kailangan may eksakto siyang timbang? Kasi pag naggaan ka, ang advantage kasi pag naggaan ka, guys, is madali niyang ikutin to. Mas mabilis umarangkada yung motor mo, basically. Okay? Pero medyo nababawasan yung pag-smoothen out niya nung wiggling nito, tsaka yung jerking, mga yon. Okay? Na pag naggagaan ka, medyo nababawasan yon. Okay? So okay lang maggaan, wag naman yung sobra. Kasi pag ginaanan mo yan, matik yan, bibilis yung arangkada ng motor mo dahil mas madali siyang ikutin eh. Ganun kasimple. Okay? Pag binigatan mo naman to, mas mabigat kaysa sa stock. Mas nasa-smoothen out niya. Yung connection nitong
nitong pulley mo sa likod kaysa at pulley mo sa harap. Pero maliban doon, may tendency rin na madagdagan ng top speed mo. Kasi nangyayari pag sobrang bilis na nito, pag sobrang bilis na ng ikot nito, nag-i-aid na siya o parang tumutulong na rin siya sa pag-ikot nitong buong system. Okay? Kaya lang pag binigatan mo siya, matik yan, hihina yung arangkada ng motor mo. Yun naman yung cons nun. So gagamit ka ba ng mabigat o magaan o magsistay ka sa stock? Nasa sayo yan. Nasa sayo yan. Depende kung ano yung preference mo. Ang importante, ang gusto lang mangyari ng video na to ay maintindihan nyo kung bakit ba talaga kailangang merong timbang ang clutch bell. Recommend ako sa inyo yung wing bell. Try nyong gamitin. Okay siya. Yun lang muna sa ngayon. Dahan-dahan sa pagmamaneho.